Ito ay nabuo sa pamamagitan ng nagkanda kasi ang Sure DOST isang focus group discussion kung ano ang maaaring R&D intervention na pwedeng gawin para sa ating mga cacao manufacturers. At dito nga, nasabi nga na identify na kailangan pa natin mag-develop ng mga bagong produkto out of Tableya. Usually kasi kapag cacao, isa lang ang nasa isip natin, ano? For the production, for its processing, which is just Tableya or a confectionery, a chocolate candy, magkaganyan. And since Tableya is always associated with beverage, we think of something na hindi kailangan something familiar with the Filipinos, and that doon tayo nag-come up ng ating idea to produce a shelf-stable product na hindi naman sila mahihirapang mag-prepare. Na-consider din natin yung ating mga needs, yung dietary needs ng ating mga consumers. Like sabi nila, ay hindi ako pwede uminom yan kasi pag umiinom ako na may gatas, nasisira yung aking tiyan. So we come up with a lactose-free, ready-to-drink Tableya. Ay hindi ako pwede kumain yan kasi vegan diet ako. So we come up with a vegan, ready-to-drink Tableya, which uses naman plant-based dairy milk. Ay, hindi rin ako pwede kumain yan kasi diabetic ako, o kaya nakikita diet ako. So, hence, we have the sugar-free, plant-based Tableya. Nagkaroon din kasi ng consultation about the industry, and one concern na binigay noon is the industry wants the Tableya to be put in the fast food sector. Na siyang papalit sa cacao siyang papalit dun sa cocoa powder-based products. So kaya tayo nag-come up sa idea na Tableya concentrate na ang gusto natin, dadagdagan na natin ng tubig, titimplahan, and then ready to drink. So ma'am, ano yung plano mag-export po ba? And paano ba ito makakatulong sa ating farmers? Okay. It will depend, the exportation will depend on the adapter, kasi sila yung mag-decide, although tayo kasi ay technology developer. But if ever the adapter will decide to export it in the market, we will be there to support them, to guide them kung ano yung mga kinakailangan na legal requirements for the exportation of the product. Kasi kailangan yan, may requirement kasi sa FDA. So kailangan ma-meet muna nila yung mga requirements na yun, and we will be there naman, and the OSC will be there to assist our MSMEs. And the second question is the farmers. Of course, if we always utilize the Tableya, number one, we will help muna kasi the Tableya manufacturers. Saan ba kumukuha ang ating mga Tableya manufacturers ng Tableya, ng raw materials nila, di ba, mga farmers? So that will actually help ang ating yung profit ng ating mga farmers. At the same time, ang na-experience ko kasi yan, yung ating mga Tableya manufacturers, they go into social entrepreneurship. Palagi nilang concern, it's not just to get income or profits from your business, but what they want is really to help our farmers and promote our local products. So yun ang kagandahan. That's how we can help the farmers. Sabi nga namin dito, go local, go global. Diba? So yun, kailangan lahat tayo, lahat ng supply chain, lahat ng user, kailangan natin tulungan through science and technology. Ma'am, last question na lang. Paano isi-store itong mga products na to? Kailangan ba nasa ref? Paano ba yung shelf stable? So, pwede bang nasa cabinet na? Yan ang isa sa magandang feature ng ating produkto. Kasi yung produkto natin, pag binili mo, hindi ka na mag-worry, na ay, baka masira. Ito ay very shelf stable, meaning hindi siya masisira kapag i-store mo lang siya sa room temperature. However, once open, since ito ay malasa kasi ito, sustansya, kailangan natin din ito ilagay sa ref. Huwag natin patatagalin sa ref kasi once na open to, maaari din masira ito. Okay. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, additional. Ma'am, sa kasalukuyan, ilan ba ang variety ng ating cacao ngayon sa Pilipinas? I'm sorry, Ilan yung variety? Ang sabi, ang known ay 3, pero when I check with other farmers, meron ng 5. I think the best person to ask that ay ang DA kasi they are all, or Picard, kasi they are the ones who have the parang information on that.
yun, i-refer namin kayo sa Picard. Actually, available naman yung information na yun sa internet. Sa website nila, yung pinakita ni Miss Rani. 30 years ago, medyo marami-rami pa yung industriya ng kakao. Ngayon, medyo konti. Ilan na bang percentage mo mga kakao? Actually, no, hindi totoo yan. Kasi, kung dati nga, ang kakao ay mainly nasa Davao. Actually, ngayon pa rin, sila pa rin ang main producer ng kakao, no? Pero nung basis sa nakuha ko na data, bumababa na yung share nila. Not because bumababa ang kanilang production. Actually, tumataas. It's because some of the provinces, nalalaman na nila yung value and they encourage the people, the farmers, to plant more tablea because there is a demand in the international market as dried fermented beans, kapag ka ganon. And yun nga lang, ang sad lang kasi doon is if we continue doing that, if we're not going to develop new products, baka lahat na ng tablea natin or ng ating kakao mapunta na sa international market. So that will be very sad for us. Kasi paano natin enjoy yung ating material, Pagka ganon, kung yung ibang tao o ibang countries ang nagpa-process nito. So, ang nangyayari, nagbebenta tayo ng tablea, ng cacao nibs, pero bumabalik dito sa atin as process. Luging-lugi tayo. Actually, kasi mas mahal natin siyang binibili kaysa binibenta. Ma'am, honestly, marami pong nakatiwangwang ng mga lupain, kahit sa mga probinsya, kahit dito sa metro, dito yung mga karating probinsya. May mga naisip ba kayong proposal na kahit sa DAR, i-propose sa DAR na magtanim man lang ng mga kakao? Oo. Unfortunately, that is the of the Department of Agriculture kasi and also one is Picard. If farmers are interested actually to grow tablea trees or Picard could help you with that. Sometimes nga they will fund the need. Kung anong kailangan mo, do you need the seedlings? Do you need help when it comes to the planting? Paano yung strategy of that? So Picard could help you with that. So yung pinakita kanina na website na under kay Picard, Strategic Industry Planning for Cacao, doon makikita natin kung ano-ano pa yung mga support na pwedeng ibigay ng ating gobyerno. Sa mga kakao industries, ma'am, baka may gusto kayo iparating na message sa kanila? Oo. Actually, hindi lang doon sa industry, because the cacao industry are actually doing their best to really improve the products and also support the farmers. Yung sa atin naman, na kailangan natin sa mga consumers, inibitahan po namin kayo, natikman po yung ating mga produkto, Kasi doon natin malalaman kung ito ba talaga ay magiging successful or not. Pero for cultural reason din kasi, kailangan natin suportahan ang sarili natin. Thank you, ma'am. So, adapt for yung market. That's why we are now exploring other ways. Like for example, we are now integrating the market study dun sa product. But we also need the help of the industry. Kasi technology-wise, we're very equipped. Pero when it comes to the marketing, especially dun sa actual market, kailangan namin ang tulong with that ng mga private institution kapag gano'n. Kasi we have to know yung price sensitivity of the product, yung mga gano'n. Kaya yun, nagkakaroon kami, may mga binabago kami on how we approach technology licensing agreement, tsaka yung adoption. We set up. Sa setup po namin, currently wala pa kaming ina-assist with regards to cacao or tablea processing. But DOST